Dati nag-start lang talaga ako, simple lang syempre. Hindi yung magulo ka agad o napaka-komplikadong techniques ka agad. Syempre nag-start lang ako sa mga straight letters lang hanggang sa unti-unti nagkakaroon ng flow, ng form, ng structure. So hindi mo makukuha siya overnight talaga. Kailangan mag-ensayo. Talagang mag-sketch ka na mag-sketch. Gumuhit ka ng gumuhit lagi. Kung ano sa tingin mo para sa'yo, ano yung gusto mong estilo na makilala ka. Yun yung proseso. Hindi ganun kadali na parang gagayahin mo na lang sa isa. Ako gusto ko yung energy lagi. Siyempre, sariwa yan eh. Gusto mo lumabas lagi, magsulat kahit saan. Imbitahan ka man o hindi. Gusto mo magpinta. Gusto mo makasama yung mga kapwa mo writers. Tambay man o ano. Pero yun na nga. Gusto ko yung ginagawa nila kasi yung sipag sana mawala. Hindi mawala. Kasi dun mag-grow lahat eh. Madami ng kasunod din eh. Basta tuloy-tuloy mo lang. Alamin mo lang kung anong ginagawa mo, saan papunta to. Hindi pwede yung nagtitrip ka lang. Hindi pwede yung gagawin mong trend lang ang graffiti. Para sa akin, hindi tatagal yun. Yung ngayon, mas madali na lahat para sa mga bagong writers. Kasi napakadami ng materyales. Pintura, caps, lahat eh. Halos lahat. Ang type mo lang, di ba? Lalabas na online. Noon, wala pa naman social media. Nagkaka sa magazines. Yung high pressure graffiti, it's an event, graffiti battle, graffiti session, graffiti jam. Dito locally, nag-start, 2012 siya nag-start. So ngayon, up until now, meron pa din. Dati yearly eh, pero nagkaroon ng pandemic kaya... naputol din ng pandemic. So ngayon, ang next is high pressure 13. So dati, before mag-pandemic, nagawa pa namin yung high pressure 10 sa Osaka, Japan. 11 sa Singapore, high pressure 12 sa Bangkok, Thailand. Ayun. So yun pala oh. Sa mga gustong sumali rin na local artist, kung pupunta kayo sa ibang bansa at nagkataon na may high pressure, ano? Palang start lang locally, tapos naisip lang namin na pati natin subukan sa ibang bansa. Kasi madami din naman tayong kaibigan at connection doon para mas ma-introduce at lalong lumawak lang. Yung mga connection, syempre, importante yan. Nakita rin na iba na hindi lang din dito nangyayari. Saka represent ng Philippines, no? Tuloyin nyo lang. Huwag nyong hayaan na sirain na iba yung gusto nyo, yung pangarap nyo, yung goals nyo, set nyo lang. Sa graffiti, kailangan balance dyan eh. Siyempre, hindi naman palagi graffiti lang. Lalo pag tumatanda ka, magkakapamilya ka, trabaho, ganito, ganyan. So, balansehin mo lang sa lahat. Magiging maayos naman. Pero tuloy mo lang kung sa linya mo sa graffiti. Pagdating sa graffiti talaga, tuka mo lang. Magsanay ka lang palagi. So, good day, and welcome to another episode of Mindshift Podcast. So, this time, andito tayo ngayon sa San Dionisio, Parañaque. And this is Brainwash Manila, one of the oldest graffiti store dito sa South, which is Parañaque area. No? So, ako nga pala si Angelo Altarejos, isang negosyante, and I'm creating content about business, self-improvement, wisdom, art, and also yung nag-feature tayo ng mga podcast ng different perspectives from different field of work. So this time, more on graffiti naman ng pag-uusapan natin today. So, di ko na patatagalin, I'll introduce our guest for today, Exile. So, thank you nga pala Kuya Exile sa pag-invite dito. Salamat na marami, bro. Ayan, salamat sa pag-imbita. Ayan. So, si Kuya Exile is matagal na talaga sa graffiti scene. Actually, he's one of the oldest guys here in the South na nagpe-paint talaga. So, would you mind introducing may quick introduction about yourself, Kuya Exile, para makilala ka rin ng audience, and ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo at ginagawa mo ngayon? Kamusta po? Ako po si Exile, representing PSI crew and CBS crew. So, ayun po, isa po ako sa utak ng Brainwash Manila. So, meron po tayong mga graffiti supplies, clothing, at ibang services related sa art. So, yun Brainwash Manila, check out nyo yung Facebook page nila. If you need graffiti supplies, art supplies, apparel, and also custom work ng graffiti, lalo sa mga nagnenegosyo, ito yung pwede nyo po silang kontakin for
their services, products and services. So, ayun. So, punta tayo sa usapang graffiti scene ngayon yung topic natin for today. So, syempre, yung guest natin is si Kuya Exile natin is matagal na talaga sa eksena. So, siya muna yung tanongin natin kung ano ba yung background niya, paano siya napunta sa ganitong eksena, no, Kuya? Kuya, mga anong year ka ba nagsimula mag-paint, no? Sa graffiti, nagsimula ako sa sa hand-style tagging, vandalism. 99. Oh, 1999. So, yeah. So hindi pa ako nagpe-paint talaga ng mga pieces nun. So, mostly hand-style tagging. Kasi, street gang kasali ako noon. So, yun yung nakalakihan ko talaga. Yung nakasanayan ko. So, dati hindi ko pa nakikita yung mga pieces talaga sa New York at iba't ibang bansa. Hindi ko pa nakikita talaga yun. So, kasi wala pa namang internet nun. So, kung ano lang meron, napapansin mo bata ka, yun lang. Nakita mo sa mas matatanda sa'yo. So, isa na rin nagbukas sa akin sa mundo ng graffiti is yung hip-hop. So, dati merong magazines na doon ko lang nakikita yung mga graffiti pieces. Sa likod nila may isang part doon. Na yung Graphlix sa The Source Magazine. Doon ko lang talaga nakikita lahat. Tapos, sa kalye. Influensya ko sa kalye din. Tapos, unti-unti nang nag-grow lahat. So, nagkaroon na rin ng connection sa internet. So, may mga websites doon na pinapakita yung mga graffiti works ng iba't ibang writers sa iba't ibang bansa. Meron na rin local dito nun. So, yun. So, 1999, tagal na lang, Kuya. 1999. Ano pa ata ako doon, parang elementary days ko pa yun, Kuya. Ako nun, first year high school. So, ever since ba, Kuya, Exile na rin talaga pangalan mo nun, Hindi. no? Diba? May iba pang sulat ka, Hindi. no? So, madami na rin akong nagamit na pangalan. Ba't iba? Sa graffiti naman, ganun eh. Pag-umpisa ka talaga eh. Ewan ko sa iba, pero sa amin ganun. So, susubukan na iba't ibang pangalan. Oo, no? So, nagtagal din ako sa ibang, AKAs, pero etong Exile talaga yung mas ginamit ko. Kasi gusto ko medyo maiba. Walang gumagamit masyado ng, parang takot sila gumamit ng letrang X eh. Oo. Ganun. Actually, yung XYZ na yan, ang hirap kaya niyan i-sketch eh. So, X, Y, yeah. Pero yun na nga, gusto ko lang din yung 5 letra na yun. Kaya, ayun. parang ang sarap isulat lagi. And dito ka talaga sa Parañaque, Kuya, ever since, no? Yes, Hood mo Parañaque, talaga, kumbaga, itong... Yes, San Dionisio, born and raised. Okay. So, 'di ba alam natin, Kuya, ang PSI isa rin sa letterheads talaga na graffiti crew eh, no? Yes, sir. So, paano kayo napunta na naisip mo na magbuo ng crew after... Kaso parang late na rin yata ang PSI eh, no? Hindi naman sa late, pero isa rin kami sa mga pioneers na crew. So, yun sa letters, yun nga, kasi graffiti writer kami. So, letters lang talaga. Focus lang kami dun. Kung ano talagang graffiti, yun lang. So, bago pa mabuo yung crew namin, lahat kami nag-graffiti na din. Pero mostly yun nga, pangalan lang talaga namin. Ganun lang. Wala pa yung mga crew na yan. Okay. So, yun yun yung... Pero initially, yung background mo sa, college, graduate, ano po bang natapos mo, Kuya? Malayo talaga sa arts yung ko eh. Yung course ko eh. Kasi computer yung course ko eh. IT ako eh. So, ayun. Pero, una, gusto ko ng ng fine arts. Pero, naiba eh. Nalihis yung ko eh. Napunta kung saan-saan eh. So, bumagsak ako sa information technology. Okay. So, ako rin naman, hindi rin ako, kumbaga ewan ko ba sa graffiti scene kasi, no? Parang hindi rin siya, actually yung subculture ng graffiti is actually hindi talaga siya ganun ka-inclined sa art eh. Nung nagsimula tayo, parang, ganun din ba yung naranasan nyo nun, Kuya? Parang, more about ka lang eh. Parang expressing yourself, na natutuwa ka lang na makakita ng mga astig na letra,
Tapos nakikita mo sa streets or nakikita sa magazine before na angas nun ang galing nun ah. So, Para sa akin, hindi mo naman kailangan ng background sa art mm, para pasukin yung mundo ng graffiti. Basta alam mo ginagawa mo, gusto mo, ayun mm, simula na yun. Hindi mo kailangan graduate sa ganito, sa ganyan. Hindi mo rin kailangan maging hip-hop lang para maging graffiti writer. mm. Ang tagal na nung 90s. Pero anong year nabuo ang PSI crew pala, kuya? PSI nag-start ng 2000, 2001. Ah, Ganun na siya. So, so, may isang taon din, mahigit, bago siya nabuo. Bago pa namin nasabi na buo na tayo, gumawa na tayo ng sarili nating grupo. and Sa actually, graffiti lang, na-focus na sa graffiti. actually, ang PSI crew is isa sa, alam ko talaga na puro letterheads talaga yung mga style nyo no, kuya, no? So, paano mo naman na-determine sa sarili mo na parang, di ba kasi sa graffiti and street art, may iba-ibang category tayo, meron mga characters, meron sa letters. Paano mo na-discover na mas trip mo yung letters, kuya, when it comes to painting on the streets? Noon, unang kita ko pa lang talaga sa graffiti, yan, sa mga magazines. Talagang nakuha niya na ako eh. Talagang ang ganda nito. Ang galing. Paano nila ginagawa? Ano yung gamit nila para magawa yun? Paano nila pinapasok yun? Kasi nga, more subway graffiti din nakikita ko dati. Tapos, ayun. So, nag-start din lahat doon. Curiosity ko. So, gusto kong matutunan. Gusto kong alamin kung paano siya ma-execute na maayos. So, yun, pinag-aralan ko. So, black book, talagang sketch every day, dami ko sablay, pero masaya. Yun yung importante doon. Gusto ko yung ginagawa ko, umpisa pa lang. So, ano pala, kuya, yung pagdating sa, syempre, di ba may personal life. Okay ba pag-usapan natin yung mga personal life Okay dito? lang, okay lang. So, kasi di ba, syempre, ano yung career mo nung before ka nag-start ng graffiti, kuya? Basketball. Bili ako sa basketball. Pero, yun ang nung pinasok ko yung graffiti, nag-focus ako doon. Andun lang din umikot yung buhay ko. Saan ka naman pala graduate ng IT rin pala, kuya? Sa... Okay ba yan? Yung mga dito lang, sa school lang, sa Parañaque. So yun kasi dito, lalo dito sa area dito, mas more on dito dati, mga gang life, dito no? Parañaque. So laking Parañaque ka talaga, kuya. Tsaka yung PSA crew, dito talaga. Sa Indonesia talaga siya. Karamihan ng mga founding members dito talaga. Marami kayo nun no? Tapos pag nagpipinta kayo, puro talaga wild style saka letters Pero before, kuya, ka rin, illegal work ka rin. Siyempre, siguro, Doon talaga. Nakakatuwa rin kasi ang culture ng graffiti. Kasi, guys, yung, dito kasi, parang hindi, mas more on, nakikita yung pangalan mo sa streets, dun ka nakaka-gain ng recognition and respect sa eksena Hindi siya kagaya sa ibang eksena na paramihan lang, pagandahan lang ng gamit, pagandahan. Dito talaga kumbaga sa subculture ng graffiti, the well-known kings na sinasabi, sila yung mga talagang mas maraming gawa in any part of their area. Mga nag-get up. Ayun. So, yun nag-get up and ayan, saka may mga style, may mga flow, may mga combination ng kulay. And kahit hindi mo pa nababasa yung pinakasinulat mismo dun sa wall, pag nakita mo yung pagkaka-atake niya, parang may sarili ka ring identity, kumbaga. Kilala mo na kagad kung sino yung gumawa. Lalo yung sa mga old heads natin na mga veterans na sa eksena. Gawa nila Kuya Excel yan dito sa So, yun. Ganun nga, sa graffiti, kailangan mong patunayan lagi kung sino ka, ano yung kaya mong gawin. Illegal, legal, lalo na illegal. Siyempre, the more na mas high risk, mas okay. Mas main street yung mga gawa mo, heaven spot, so okay. Mas maganda. Pero nung mga era nyo, kuya, sino mga nakakasama nyong
crew nun, kuya? Kung okay lang ba yun? Tanong Okay natin. naman. Madami, pero sa mga pioneers nga, SBA crew, PBC, Mm. isa sa mga crews na nakasama namin talaga noon sa mga graffiti sessions all over Metro Manila. Ah. Tapos syempre, yun pa nga yung mga era na wala pa masyadong gamit ngayon, ano? Gaya Oo, nito wala pa nandito sa talaga. likod natin. Ito kasi mga imported na lata to, Montana cans. So, kung kailangan nyo, pwede rin pala kayo bumili dito sa Brainwash, Manila. Dati, sobrang wala talaga. Alam mo naman yun, gamit lang natin, stock cups lang. Yun na yung Oo. cups na pangkalahatan hanggang matapos mo pesa mo. Mm. Kahit ano pa yan. Kahit pang handstyle mo, throw up mo, yun lang. Yun lahat. Saka limited yung kulay kung susumahin. Kasi, ano pa lang naman ang available dati? Pilox, Bosny. So, kung titignan mo, kung karamihan ng gawa ng mga local writers dito, halos isang kulay kasi yun at yun lang yung available na na colors ng mga spray paints noon. Mas matubig pa. Hindi pa ganun Oh, ganda ang paints noon. ano ang pressure? Ano pa, minsan malakas yung lata or minsan walang pressure. So, yun din. Medyo ano na rin talaga, nag-evolve na rin talaga yung eksena ngayon, and knowing na galing din kasi sa ibang bansa yung culture talaga ng mga unang graffiti writers na nakilala, nag-innovate na rin sila sa product na, ayun, which is nagagamit na rin dito ng local scene. Totoo yan. So actually, ito, Montana 94, isa rin to sa pinakamagandang paint brand na nagamit ko eh. Yes. Isa sila sa mga leading brands pagdating sa graffiti supplies, sa spray paints. Pero before, kuya, na ano ka rin, na parang, di ba syempre sa hip-hop scene noon, alam natin, medyo, hindi ka naman na involved sa mga gang or... Yun. Involved ako sa gang. So, yun. Sumali ako sa gang 1999. So, doon din nag-start eh. Pero yun na nga, dati, ilan lang talaga ang purong hip-hop lang na makikita mo eh. Karamihan talaga, gang members eh. Oo. Gangsters talaga noon eh. Ano naman ang feel nun, kuya, nandito? Syempre dati, puro mapusok ka eh, bata ka eh. So, akala mo, alam mo lahat, kaya mo lahat. Alam mo yun. Pero yun na nga, yung sa graffiti, dati kasi parang kailangan mo mamili, kailangan mo pag-isipan ano talagang gagawin mo eh. Hindi mo pwede gawin lahat sabay-sabay eh. Ano kung hip-hop ka? Ako, gusto ko hip-hop music eh. So, dati, trip ko din mag-DJ, gusto ko rin yung breakdancing, may mga tropa din akong b-boys, ganun. Tapos mga MC yan, may mga rapper din akong kaibigan. So yung iba nasubukan ko din, pero graffiti talaga eh. Para sa akin. So hanggang pag tumanda ako, kaya ko pa din gawin to. Magagawa ko pa din to kahit pagtagal ng panahon. Di tulad ng iba, makakasayaw ka pa ba o ano. Para sa akin lang yun. So mas madali sa akin, mas komportable ako dito. And also, isa ang Brainwash sa pinakaunang mga graffiti shop sa Pilipinas talaga eh, 'di ba? Paano mo na ano 'yun, kuya, yung syempre 'di ba? Alam natin mga imported cans yan eh. Ano yung naging parang path mo nun para ma-sustain yung ganitong klaseng negosyo or makapitalize yung ganitong negosyo? Dati, gusto ko lang talaga na tumulong sa mga ilan lang ditong writers nung di pa ganun kalaki yung graffiti culture dito sa Pinas. Pero, yun na nga, tuloy-tuloy lang. May mga sumuporta naman. Kumbaga, naintindihan naman nila yung pinaka-aspects lahat. So yun, para lang din sa lahat, para mag-evolve din yung graffiti dito, mapadali sa mga writers kung anong kailangan. Suporta lang din sa isa't isa. Now, yung ano kasi, naalala ko yung mga, actually kasi medyo late na ako sa eksena, parang mga year 2007 na ako, 2008 na ako nakadiscover ng graffiti. And medyo late na yung mga events na napuntahan ko nun. Yung isa sa mga pinakauna ko napuntahan is yung Philippine Graffiti Convention pa nun. KST, DNB. Ay, mga barbecue party. Oo, yung mga gano'n, no.
Kayo nun, kuya, ano yung mga pinaka-early na events nyo nun na naaalala mo na pwede nating i-share din dito, mapag-usapan? Mga ano ang pinaka-event lang talaga noon dati sa local graffiti scene is, yan, mga graffiti sessions muna. Mm. Doon lang muna talaga. So, meron mag-setup ng isang, meron mag-i-invite sa mga local writers na, may ganito tayong session, baka gusto niyo sumama, pumunta at may pinunta. So, ganun. Wala pang Facebook nun no, kuya? Wala pa. Era nun, ano? Wala pa. Ang meron ng MySpace, tapos Friendster meron na din. Multiply meron na din. So, connected kami lahat sa ganun. So, di man kami close talaga sa isa't isa, pero connected kami. Connected tayo lahat sa graffiti. So, yun yung mga dating Multiply nga, naalala ko nga dati, classic na classic pa yung gawaan. Kaso wala na So, doon dati, post ka lang gawa mo nun. And sa ngayon, kuya, yung mga nakikita ko kasi sa iba-ibang bansa ka na rin nagpe-paint no? Ano na may mga bansang na nakapag-paint ka, kuya, may connect? Yung ibang bansa sa Asia, puntahan na natin. So, pag nakakapunta tayo sa ibang bansa, ibang lugar, hanggat maaari, gagawa tayo ng piece doon. So, may mga connections din tayo, may mga kaibigan tayong graffiti writers na locals doon. So, na tumutulong naman at sumasama din sa atin sa pagpinta. Paano mo nako-connect yun sila, kuya? Pagka kunwari, pupunta ka doon or ano? Tutusin lahat magkakakilala na rin noon Pero related ng connected nga lang through through. So, minsan pag nag-meet na sa mga event, parang hindi na bago. Parang yung first time yung mag-meet, pero parang pakiramdam nyo pa din tagal nyo nang magkakilala. Kasi nga alam nyo, isa lang talaga kayo ng ginagawa. So, yeah. Oo, kasi kapag nakikita rin talaga yung mga work sa IG, naisip nila very active to, maka-collaborate nga pagka napuntahan, masaya rin ang community ng graffiti kasi masaya talaga. Ano rin may somehow belongingness ka kagad kapag ikaw writer ka tapos pupuntahan mo or makaka-jam mo. Kahit hindi pa kayo masyado nakakapag-usap, pwede mong gayain mag-paint, no? When it comes naman sa kuya, kung ikaw ang tatanungin when it comes sa graffiti, 'di ba? Yung style, yung technique, yung influence or kung ano man yung idea kung paano mo nagagawa yung isang pyesa, paano mo naipapaliwanag yun kung ikaw yung tatanungin, kuya, sa paggawa ng pyesa? Paggawa ng pyesa, talagang kailangan matuto ka talaga sa lapis at papel lang. Simula ka muna doon. Kumbaga, hasa ka muna, mag-sketch ka halos araw-araw. Kung kaya, kung posible, gawin mo. Magsanay ka na magsanay. Ikaw minto. Kasi pag nilipat mo na yung pyesa, yung pinaka-sketch mo na nasa papel, nilipat mo sa pader, doon na magkakasubukan Doon ka na mas malalong makahasa. So, parte ng lahat yun. Kailangan mo talagang magsanay na mabuti. Mag-practice ka. Kasi yung iba nga, hindi talaga, iba tinatanong ko, paano ba to? Hindi ko mabasa, ang gulo. Siyempre, papaliwanag mo. Ito yung pangalan ko, ito yung letters, explain mo kung nasan, ito ganyan. Hanggang sa, ang gulo daw. Pero yun yung style yun yung wide style. Yung gusto kong, yung movement ng letters, lahat. Yung energy nung pinaka-pesa mo nandun. Para mas komplikado, mas masaya. Mas mahirap, mas challenging. So yun talaga, years din talaga siya nakukuha ang style Yes, talaga. Hindi siya yung years of experience talaga. Hanggang ngayon natututo pa rin kami, nag-aaral pa din kami. Hindi ka rin dapat syempre into sa pagiging estudyante sa graffiti. Hanggang sa naging na siya, up to the point na nagiging serious na art na rin siya kung susumahin. Marami na rin nakatawid sa gallery scene and then magawa ng mga international na connection. Yes. Nabubuo ng mas malawak yung subculture. Ito, meron na tayo may mga graffiti store na tayo na nagpo-produce ng mga quality materials. Nag-evolve lahat, sobrang iba na. Kaya mas masaya na mag-graffiti ngayon. Sa ngayon naman, kuya, yung pananaw mo naman when it comes sa illegal work sa legal work, no? Siyempre, ito isa rin to sa madalas na
nasa perspective na nasa eksena natin eh, no? Ano ba ang tingin mo naman sa legal and illegal work sa stage mo ngayon sa... Para sa akin, hindi dapat mawala yung illegal. Mm. Para sa akin. Kasi yun yung pinaka-soul din ng graffiti. Mm. Yun din yung bumuhay at nagpakilala at nagbigay ingay sa graffiti. Yung illegal. So, para sa akin, kailangan may ganun talaga. Meron at meron. Subukan nyo, gagawin nyo talaga. Hindi pwedeng lumaktaw ka sa legal ka agad tapos bigla ka nag-gallery or ano na lang. Oo. Para sa akin, hindi. Kumbaga, so, medyo sensitive na topic yun kasi may mga... Yung illegal work kasi, guys, ano lang din pala, parang parte siya nung culture din eh. Pero hindi namin tinotolerate. I mean, we don't parang... ano ba tamang hindi term? tinotolerate. Parang hindi namin naman... Sa akin okay yun. So, hindi naman namin ini-encourage na gumawa ng illegal work. Pero isa yun sa mga aspeto kung paano ka magkaroon ng name eh. And paano mo na-develop yung style. At some point in time talaga nakakagawa ka ng illegal works. Which also brings yung thrill and fun eh. Parang... Doon ka masasanay sa lahat eh. Oo. Doon lahat. Doon mo rin mararamdaman lahat. From saya, kaba, lahat. Sa illegal. So kahit yung sa style mo, hindi ka lulupit sa pagiging legal lang lagi. Hindi. Mag-i-illegal ka talaga. Para pag di mo ginawa yun, hindi mo consider sarili mo as a graffiti writer. Oo, no? Hindi talaga. Oo nga, no? From tagging to throw-ups, blockbusters, lahat yan. Malupitan ng spot, tema kalaban mo, mga police, lahat. Street. Parte lahat eh. Pagdating sa eksena na napuntahan mo sa ibang bansa compared sa local natin, ano yung mga nakikita mong kumbaga parang differences when it comes sa culture, sa style natin, sa ano yung eksena na meron sila kumpara sa atin? Malalaki na rin yung eksena nila kasi sa dami na rin ng writers doon, active writers talaga. Pero dito naman sa atin, di naman tayo papahuli. Madami rin talentadong writers dito. Madami ding malulupit na writers dito. Hindi ko talaga sasabihin hindi dahil madami, lalo ng mga bata, mga upcoming writers. Talagang sa ibang bansa, syempre iba yung kultura nila, iba rin yung sa atin, iba yung mga iba't ibang generations. Pero yung lupit, meron talaga. Kung nakita mo yung mga pieces nila, at the same time, ang babait nilang writers. Madali silang pakisamahan. Okay silang kasama. Parang madalas ka rin sa Japan eh, no, kuya, no? Yes, boss. Anong dating ng eksena nila doon, kuya? Sa Japan naman, madami na rin old school writers doon. Madami rin bago. Siguro, wala pang 10 ang graffiti stores doon. Mahirap pang spot. Yun ang isa sa mga problema nila. Ang illegal, madami din. Pero iniingatan nila yung mga trains nila. Hindi sila basta-basta tumitira ng ano. Medyo... So alam rin talaga nila kung ano yung dapat lang, ito lang, ganito lang. Tapos nakapag-paint ka rin sa iba-ibang meeting of styles din eh, no, kuya? Yes, kamusta naman ang experience sa pagpanga meeting of styles? Masaya kasi nga, namimit mo yung mga kakilala mo lang online. So, yun, palitan kayo ng mga black books, stickers, lahat. So, masaya. Tapos, after din nung pinaka-event mismo, ang dami pang paint sessions na mangyayari. So, tuloy-tuloy. For good times talaga. So, kasi medyo napapansin ko rin, kuya, iba yung approach ng crew nyo when it comes sa other crews eh. Ano ba yung mga specialty nyo? Ang napapansin ko, more on letters ang focus ng PSI eh, no? Letterheads lahat sa amin. So, dun kami nagfo-focus. Which is wild style graffiti talaga. Ako personally, influence ko is New York. New York talaga influence ko. Yung mga lumang subway graffiti doon. Mga dating bombers doon. Old school writers. Yun talaga influence ko. And then, etong mga members ng PSI, kuya, sino-sino ba yung mga founding members niyang sa PSI na kayo? Bale, 3 kami, founding members eh. Tapos, yun nga, hindi na sila active ngayon. Pero yung recent ngayon is, meron kaming, 6, 5. So, nandiyan sila, Sync, si Nice, si Dope,
Sober Mapper Base. Ayun. So shoutout din nga pala sa natin, mga brothers ng PSI, no? Yeah. And as well as itong Brainwash. Now going into the business side naman, kuya, anong year mo na-establish ito si Brainwash Manila? Nag-start ang Brainwash Manila 2011. So dati nag-start lang kami sa maliit na apartment lang. Dito lang din sa SD. So may mga konting graffiti supplies na rin, may paints na, markers, ganito ganyan. Tapos nagko-custom kami ng custom airbrush works sa shirts and iba't ibang bagay. Airbrush yun no, kuya, no? So yun, related pa rin naman sa art. Pero ayun, isa rin sa mga services na ginagawa namin dito. So doon nag-start lahat hanggang sa tuloy-tuloy. Ayun. Hilig ko lang talaga. Talagang hindi naman talaga siyang gusto maging negosyo. Dati nakakita lang ako ng mga nagka-custom airbrush artwork sa mga malls dito sa Manila. So nainganyo ako kasi nga related sa art house. Meron ako nakita doon gumagawa rin ng mga pangalan, which is nga letters. So graffiti style yun. So sabi ko, pwede rin palang i-adapt dito sa klase ng medium na to yung graffiti. So nag-aaral din ako mag-airbrush sa Manila. Yeah. So isang parte rin ng service ng Brainwash is yung custom airbrush art. Yun nga pala guys, check nyo Brainwash Manila Facebook page kung kailangan nyo ng art supplies, graffiti murals and custom work, apparel as well, meron sila. So visit nyo lang po Brainwash Manila. Now medyo malayo yung jump natin pala noon, no? From 2001 to 2011 po yan, no? So medyo lang ako, medyo parang gusto ko lang tanungin. Kasi syempre, alam natin, yung ganitong klaseng hobby is somehow kailangan mo rin mag-produce ng budget para masustain mo yun no? Yes, tama. Ano yung naging career mo nun at the side? Syempre, hindi naman lahat ng graffiti artist pa that time may na kagad source of income na Paano mo na-sustain yung paggawa ng graffiti through those years, kuya? Syempre dati, estudyante ka lang Limitado lang lahat ng budget mo. Pero yun na nga, kung lamang ka, may pera ka, dapat malupit ka na ngayon. Kasi advance ka sa lahat Pero yun na nga, yun yung struggle dati. Kung ano lang meron ka, magkano lang pera mo, ano lang materialis meron ka, yun lang talaga gagamitin mo para hasain yung skills mo. Pero dati talagang, kung gusto mo, gagawin mo hindi hindi yung iaabot na lang sa'yo Tulad ngayon, mas madali na talaga. May internet na, isang type mo lang, isang search mo lang, lalabas na lahat ng kailangan mo. Noon, hindi. Ikaw magpo-provide mismo kung ano yung para sa craft na gagawin mo. Pa-homemade inks yan, paints, o mga roller style na iba-iba. Now, going to when it comes sa graffiti progression kuya, no? Paano mo siya, kumbaga, kasi 'di ba alam natin na kailangan mo talaga mag-sketch ng marami, mahasa. Yung style journey mo, kumbaga, paano mo siya ma-describe, paano siya nag-evolve, and paano ka mag-come up ng idea when it comes sa pieces mo ngayon, kuya? Dati nag-start lang talaga ako, simple lang syempre. Hindi yung magulo ka agad o napaka-komplikadong techniques ka agad. Siyempre, nag-start lang ako sa mga straight letters lang hanggang sa unti-unti nagkakaroon ng flow, ng form, ng structure. So, hindi mo makakuha siya overnight talaga. Kailangan, mag-ensayo. Talagang mag-sketch ka na mag-sketch. Gumuhit ka ng gumuhit lagi. Kung sa tingin mo para sa'yo, ano yung gusto mong estilo na makilala ka. So, ganun talaga yung gagawin mo na, yun yung proseso. Hindi ganun kadali na parang gagayahin mo na lang sa iba. Oo, kasi inaral ko din. Na hanggang ngayon, nag-aaral pa din ako. Kasi, gusto ko rin iba-iba Ayoko ng isa lang yung tsura ng ex ko, isa lang yung ganito, ganyan. Nag-iiba din. Pero syempre, nandun yung structure ng letters, nung pinaka-alphabet na yun, hindi pwede mawala yun. Kasi pag naiba, hindi na mababasa yun. Yun. So yun kasi yung when it comes sa graffiti letters may parang may anatomy siya, may style, may flow. No, na hindi siya basta-basta nakukuha overnight Talagang
Kailangan mo mag-experience, na mag-sketch, gumawa ng pyesa. And thoroughly i-develop mo yung technique mo rin as you go on. Now, yung sa eksena nun, kuya, di ba, alam ko na nakakasali rin kayo sa mga event nun no? Yung mga early years like Warlords. Alam ko may nag-represent din sa PSI. Meron. No? May ibang story. Iba naman na ano. Pero yung sa'yo, kuya, nakikita ako mas more on focus ka sa style mo no? Paano mo ma-describe na bakit ganyan yung journey ng gawa mo? Ano ba yung pinaka-objective mo sa lahat ng nagawa mong piyesa, kuya? Kasi pagdating sa wild style graffiti, para sa akin yung isa sa mga pinakamalakas na impact ng letters Pag nakakita ka ng piyesa na wild style, alam mong pinag-aralan talaga ng mabuti. Yung klase ng, hindi na yung colors yung techniques, letter structures, lahat. Yung linis ng gawa, doon mo din makikita yung kung eksperyensado na yung tao magpinta. Matagal na rin sa ginagawa niya. So yun na nga, gusto kong sumubok lagi ng iba't ibang iba't ibang klase ng wild style na pieces. Hanggang pagtagal para mapansin ko rin kung nag-evolve ba yung gawa ko o hindi. And as I've seen from your previous works, iba-ibang bansa na rin yung pinintahan mo, no, kuya, no? Kailangan mo kasi lumabas Kailangan mo din mag-represent represent yung pangalan at bansa mo sa ibang lugar Hindi ka pwedeng nandito ka lang din. Gagawa ka rin talaga ng movement mo Kailangan mag-ingay ka rin. So sa graffiti kasi ganun no? Parang mas marami kang magagawan na spot. Mas maganda kasi mas na-spread mo rin yung work mo, no? Parang may something behind sa graffiti na nakakatuwa kapag mas marami kang napipintahan na lugar. It's not madami kang nakikilala at nakakasama na kapwa mo, katulad mo. Yun yung pinakamasaya din doon So ngayon, mas nagkakaintindihan kayo Hindi mo na kailangan paliwanag sa kanila. Tara, pinta tayo. Tara, alam nila gagawin nila. Kung wala ng lata dyan, eto spot, gagawin natin, yun na Kahit naman dito sa atin, napakadaming malalakas at mga galing na writers dito. Pero in time, mas ma-appreciate pa rin ang lahat. So yun kasi, hindi na kailangan kumpara lagi yung sa ibang bansa. Kasi madalas ganun Kailangan pa bang ikumpara yung mga Pinoy sa ganito? Tayo mismo dapat dapat proud tayo lagi sa kung ano yung kayang gawin natin. Yung mga lokal dito. So going on naman kay Brainwash Manila, kuya. Yung etong Montana 94, isa ito sa magandang brand talaga no? Yes. Isa sa mga leading names sa mga kilalang pangalan sa graffiti supplies worldwide. Montana Colors. So galing siyang Spain, originally from Spain. So ito. So, meron silang mga low pressure, high pressure cans. Sample ito. Low pressure tong MT94. Ito high pressure, Mad Max. So depende kung saan mo gagamitin. So may legal, may illegal. May pang mabait, may mas mabait. Ito isa rin sa gusto ko sanang itanong, kuya, kung okay lang ba. Aside sa business na to, meron ka pang ibang business na pinagkakaabalahan to sustain yung mga side hustle. Pero yun binabalanse ko lang lahat. So meron din ako photography. So meron din ako mga ibang hobbies na pinagkakakitaan din. Gusto ko rin itanong, kuya, bakit nga pala Exile yung naisip mong pangalan sa graffiti? Dati, ang dami kong ginamit na AKAs na yan Ang dami talaga, iba't iba. Kasi yung sa gang, iba noon. Tapos pagtagal, parang sumpalitan. Tapos dati sa school, iba rin ginagamit ko nung high school ako. Tapos nag-end up ako dun sa Exile. Gusto ko ng kakaibang pangalan na hindi lahat meron o lalo ni letter X, parang parang takot silang gamitin Kasi lang ba yung mga pangalan o words na nag-start sa ganun letter or So yun, iniba ko lang. So, E naman talaga yung spelling niya, E-X-I-L-E. Iniba ko yung spelling. Nilagyan ko ng twist na funk. Yun. So yun, gusto ko rin yung letra pag ginuguhit ko siya, pag pinipinta ko siya. Yung 5 letra na yun. Kaya yun, doon na ako nag-stick.
So almost mahigit 2 dekada na rin kuya When it comes naman sa mga nakakasama mo ngayon ng mga bago kuya, syempre 'di ba? May mga kami kagaya ko na na ako, hindi na ako nakakapag-paint. Meron naman mga bagong generation ngayon. Ano yung napapansin mo naman na flow ngayon ng eksena natin kuya sa pananaw mo? Ako gusto ko yung energy lagi. Siyempre, sariwa yan eh. Fresh ang fresh ang, baga yung pusok ng bagong writer, yung gusto mo lumabas lagi, magsulat kahit saan. Imbitahan ka man o hindi, gusto mo magpinta, gusto mo makasama yung mga kapwa mo writers, tambay man o ano. Pero yun na nga, gusto ko yung ginagawa nila kasi yung sipag sana mawala, hindi mawala. Kasi dun mag-grow lahat eh. Madami ng kasunod din, basta tuloy-tuloy mo lang. Alamin mo lang kung anong ginagawa mo, saan papunta to. Hindi pwede yung nagtitrip ka lang. Hindi pwede yung gagawin mong trend lang ang graffiti sa buhay mo. Para sa akin, hindi tatagal yung ganun. Tapos, yung ngayon, mas madali na lahat para sa mga bagong writers. Kasi, apakadami ng materyales. Pintura, caps, lahat halos lahat nandyan Isang type mo lang, 'di ba, lalabas na online. Noon wala pa naman social media. Tiyaga ka sa magazines, ganito. Nung unang nagbenta ka kuya ng mga supplies, nagsimula ka rin ba sa cups o ano kaagad yung mga binenta mo? Maliit na cups lang, peranggot lang, sets lang, ganito. Yung mga Japan cups pa nung dati, Scotch cup. Yung owner ngayon ng Scotch Cups, kaibigan ko. Contact mo siya? Sa Hapon siya. Hapon. Okay. Binili niya yung Scotch Cup. Ayos yung rights na. Pero iba kasi yung iba yung text, iba rin ang pagkakagawa nun Mas maganda siya talaga siya sa compared sa mga stock cups o kahit mga hand style yung nagaganda na, 'di ba? Basta gamitan mo lang ng tamang can control talaga. Sa rin yun. And by the way, guys, si Kuya Excel nga pala is also organizing ng mga graffiti battles nito, kagaya nitong High Pressure. Yes. Nakailang leg na nga ba ang High Pressure din pala, kuya? Isa rin yan sa mga legend na events ng graffiti sa Pilipinas eh. Yung High Pressure Graffiti, bale, lang siya, isang event, graffiti battle, graffiti session, graffiti jam. Dito locally, nag-start, 2012 siya nag-start talaga. So, ngayon, up until now, meron pa din. Dati yearly pero nagkaroon ng pandemic, kaya naputol din ng pandemic. So, ngayon, ang next is High Pressure 13. So, dati, before mag-pandemic, nagawa pa namin yung High Pressure 10 sa Osaka, Japan. 11 sa Singapore. High Pressure 12 sa Bangkok, Thailand. Ayun. So, yun pala sa mga gustong sumali rin na local artist, kung pupunta kayo sa ibang bansa at nagkataon na may high pressure, Balang start lang locally, tapos naisip lang namin na ba't di natin subukan sa ibang bansa. Kasi madami din naman tayong kaibigan at connection doon para mas ma-introduce at mas lalong lumawak lahat. Yung mga connections, syempre, importante yan. Makita rin ng iba na hindi lang din dito nangyayari. Saka support sa mga writers. Represent ng Philippines, no? International. Yeah. So, next year, meron din, may niluluto kami. Pwede na ba nating i-teaser yan, kuya, kung saang bansa ba yan? Yes, pwede naman. So, next year, punta kami ng KL. Babalik kami sa KL, Kuala Lumpur, Malaysia. So, High Pressure 13. Open naman, kuya, if ever na may mga gustong sumali sa audience natin, magpinta rin. Pwede naman, mag-email lang sa amin. Yun. So, pwede pala kayo magpasa dito sa Brainwash Manila or kay Kuya Exile, XLPSI sa Facebook page nila. Gusto nyo mag-paint sa High Pressure next year. Anyway, pagdating naman sa, kuya, yung mga local na, yung ginagawa ngayon dito recently, yung mga black box sessions, ano bang mga activities na pwede nating i-share din doon, kuya? A small gathering every now and then yung black session dito sa atin. So, minsan sa labas ginagawa rin namin. Pero pag dito, yun nga, sama-sama mga locals, palitan ng black book, ng stickers, catch up sa isa't isa, good times, yun. So, healthy siya para sa akin mga ganong malilit na event or malilit na gathering. Para makita-kita at magkakilala yung mga locals. Lalo na yung mga bagong writers para din sa kanila.
para makita nila may ganung movement, may ganung nangyayari. Hindi yung mag-aantay lang sila lagi ng malaking event or mga paint session dito para lang makanood, para makakita ng may nag-graffiti. Dito pwede sila magtanong, matuto, lahat. Pwede sumama pag meron mga nag-invite na mga session. So, makonect sa talaga mga veterans na natin sa eksena. Ito sila Kuya Exile yun nga, back 2001, 1999 pa yung ano nila, yung eksena talaga. Kuya. Pero ano lang yun, noon talagang wala. Puro tagging lang, handstyle lang kami. Hindi talaga yung pyesa-pyesa pa. Yung mga ibang crews, ganun na sila. Pero kami ganun lang. More on street tagging lang kami. Pero ngayon, Kuya, puro more on pacing ka na rin, Kuya? Yes. Paano? Kasi mas para sa akin, mas challenge ako pag ganun eh. Doon ko gagamitin yung mga natutunan ko, sa experience ko na lang. Yung mga gusto ko pang hasain sa akin, doon ko nailalabas pa. Bukod din sa mga illegal. Kumbaga sa legal, siyempre doon kampante ka lang, at least ka lang lagi. Wala naman time limit dyan, kumpara sa illegal eh. Pansin ko lang kasi Kuya talaga na more on style na talaga yung ano mo ngayon no? And din sa mga gumagawa ng illegal, ano bang pananaw mo naman sa kanila? Okay lang. Parte siya no? Ng culture no? Malaking parte talaga siya ng graffiti. Hindi mo siya pwedeng laktawan, hindi mo pa siya pwedeng baliwalain. Dadaan ka dun. Kapag tagal naman, di pwedeng kahit naman tumanda ka, magsulat ka kahit saan, ganun pa rin. Nasa iyo pa rin yun. Kung talagang writer ka talaga, maintindihan mo. Hindi mo na kailangan paliwanag sa iba. May certain itch kasi kapag, yung tipong may parang kulang kapag hindi ka nakakagawa ng pyesa, di ka nakaka-update ng style mo. Totoo. Pero labas na yung sa mga likes or follows doon. Labas mo na yung social media itch na yan. Kumbaga, nagsimula naman to, ginawa naman natin, wala pa naman talaga mga social media. Kumbaga, ginawa mo, raw talaga. Ito lang yun, kalye lang. Kalye lang kausap mo, mga kasama mo lang, yun lang. Hindi na kailangan ng approval ng iba para gawin mo to. Hindi na kailangan i-like nila para gumawa ka pa ng madami. Kumbaga, sa'yo na yung high na, sa'yo na yung pinaka-adrenaline kung ano ba yung graffiti sa'yo. Gagawin mo ba? Tutuloy mo ba? Para sa'yo o para sa ibang tao? Ikaw, Kuya, sa mga nakikita mo within the next few years, ano ba yung mas gusto mong mangyari sa eksena ba natin? Or ano pa yung mga gusto mong patunguhan pa ng local graffiti scene? Sa local graffiti, gusto ko mas lalong mag-ingay pa. Sana mas lalong dumami pa ang mga writers dito. Lalong dumami pa yung graffiti sa kalye. Yun yung dapat para mas ramdam ng lahat na buhay yung graffiti dito. So, suporta sa crewmates, sa mga gustong matuto, tulungan nyo. Turuan nyo kung meron gustong sumama o down sa graffiti. Kasi para sa lahat naman to eh. So, syempre, bilang Kuya, isa sa mga nauna at experience dito sa eksena and sa graffiti. Syempre, may mga next generation na gusto has the heart for what they do. Especially yung painting sa streets. Ayan. Ano naman may advice mo sa kanila, Kuya, or mabibigay mo sa kanilang mensahe? Tuloyin nyo lang. Huwag nyong hayaan na sirain na iba yung gusto nyo, yung pangarap nyo, yung goals nyo, set nyo lang. Sa graffiti, kailangan balance dyan eh. Siyempre, hindi naman palagi graffiti lang. Lalo pag tumatanda ka, magkakapamilya ka, trabaho, ganito, ganyan. So, balansehin mo lang sa lahat. Magiging maayos naman. Pero tuloy mo lang kung sa linya mo sa graffiti. Pagdating sa graffiti talaga, tuka mo lang. Magsanay ka lang palagi. And consistently develop yung style, no? Kasi endless endless progression yan eh. Pagdating sa akin, hindi na mawawala yan eh. Tuloy-tuloy na. Kahit new generation magsusulat. Oo. Iba rin kasi yung excitement and thrill ng may nagagawa kang pyesa sa kalsada. So, ang graffiti hindi lang lagi naman din sa street, syempre. Nandyan talaga. Nandyan yung buhay sa kalye, ng graffiti. Pero kahit sa papel, kaya mong gawin. Sa canvas, kaya mong gawin. Lalo na ngayon, digital, kaya mo nang gawin. Sa mga tablets or iPad, diba? Naisip mo rin, Kuya, na tumawid sa mga gallery or somehow maging ganun klase na artist? Or ano yung path na gusto mo namang
landasin. May respeto ako sa mga nag-gallery show. Okay naman kasi na-experience ko na din eh. Nasama naman ako ng ibang mga artist dito. May mga group exhibit. Nasasama naman ako pag related sa graffiti. So yun, nagpapasa din ako ng mga artworks ko, canvases. Minsan nagka-custom ng mga art toys, ganun. So, okay naman sa akin pagdating doon. Wala naman problema sa akin. More on ano lang talaga sa inyo, mural works din sa inyo, no? Kuya, no? Or paano? More on underground. Kasi more on underground eh. Na pag illegal, syempre. Ganun. Yung mga iba kasi, mainstream na yun eh. So, yun. So, pero walang problema sa akin dyan. Okay sa'yo, pangkain mo. Lahat mo tayo, kailangan kumain eh, diba? Praktikalan na lang. Kahit naman sa negosyo dito eh, diba? Sabihin nila, ayaw ba kumita dyan? Wala namang dyan. Ba't ka pa nagne-negosyo? Siyempre, practical na lang, di ba? Naging parte na lang talaga yan. Pero siyempre, yung objective ko is tumulong din sa mga local writers, international. So kasi si Kuya Excel kasi, matagal na talaga sa eksena eh, no? So, ang dami ko sanang gusto tanungin kasi hindi ko mahanap yung tamang words or tamang questions eh. Para mahimay-himay natin din yung mga ganap eh. So, madami namang, syempre, mas nauna sa akin, sa amin, sa grupo namin. Yun nga lang, syempre, magkakaiba kami ng edad. Iba lang talaga din yung generation ko. Pero yun, yung mga nakasama ko dati noon na mga kuya-kuya, respeto naman dun. Walang problema dun. Nakakasama pa rin namin sila hanggang ngayon sa mga sessions. So, parang walang nagbago. Madaming nawala, pero ganun talaga. May mga pumalit. Pero tuloy-tuloy pa din lahat. Kaya nakikita mo pa rin yung growth ng graffiti. Every now and then, makikita mo na ang laki ng pagbabago. Oo. Sobrang laki. Saka ngayon, pati Visayas, Mindanao, may eksena na rin, Yan, Nakapag-high pressure din kayo yata sa Bacolod dati. Cebu. Oo. Queen City. Yeah. Anong year yun, Kuya? 2018 yata or 2018, I think. High pressure 9. Tagal na rin nun. So, meron na dati, one sa Manila, tapos sa Intramuros, meron na din. Cavite, sa Cavite, 2 beses na yata. Twice sa Cavite. Tapos yung sa inyo, sa may Taguig, tapos Marikina, meron na din. Tagal na rin nun eh. Tapos QC, patagal na. Sila... Dati kasi yearly, talagang consistent eh. Tapos, yun nga, pag may spot, may nagbibigay, may nag-offer. Pwede dito, gawin natin. Sali kami. Sige, gawin natin. So, sana yung mga susunod dito, mas malaki. Kasi ang dami nagbibigay talaga ng spots eh, ng magaganda talaga. Pero yun nga, yung crowd, titignan pa natin kung posible, kasya doon or ano. Kasi plano hanggang gabi eh, para dire-diretso na, kasama na after party. Ayun, so sa mga interesado ng collaboration, hindi lang for graffiti, pwede rin sa music, samaan ng music, hip-hop. Pwede, basta hip-hop, mga DJs yan, B-boys, mga breakdancers yan, pwede. Ayun, so... Sama-sama, kahit mga skaters, pwede rin showcase sila dyan, yun, pwede. Oo nga, Sabay-sabay yun, habang nagpipinta sila, may music, pwede may nagbe-breakdance, may nag-skate. So, kaya, for the love of graffiti lang din talaga. So, yun. Napakaraming, nun, ganap para sa lahat. Kakabangan natin. Totoo. And when it comes dito kay Brainwash Graffiti or Brainwash Manila, Kuya, ano ba yung mga na-vision mo within the next few years? Ano yung mga plano mo pa na pwede nating ma-share sa audience natin? Makapag-share lang din kung ano meron kami. Supplies, supportahan nyo lang kung ano meron. Mga high quality paints, meron tayo niyan, hindi na problema. So, lahat ng kami, sumusuporta kami sa graffiti ever since. Open din kayo for distribution, Kuya? Naghahanap ka rin ba ng mga distributor? Okay lang naman. Resellers, pwede din. Yun. From clothing to supplies, pwede po. Solid spray paints, markers, caps. Solid ang Montana 94 eh. Isa siya sa mga magandang quality ng spray paint talaga. Tsaka yung mga ibang gumawa nito is graffiti writer din. Kaya alam din nila. Alam din nila yung yung formula niyan, pinag-aralan nila. UV protection din. So, ayan, isa sa mga leading brands sa quality spray paints pang graffiti. Actually, meron na rin sila mga pang Sa Montana lineup, ano yung pinakamagandang nila dyan? Kasi may dati nakakuha ko black, may white yan, may 94.
Ano yung pagdating sa quality, kuya? Yan ang Sa pinaka-solid dyan. piecing is, ito, kasi low pressure can siya. So, matte finish siya, itong 94. Tapos meron din 400 ml na glossy. Pang-bombing pwede rin. Medyo iba yung pressure niya, yung hardcore. Ito, so illegal, bombing, ito. Mga high pressure cans. Hindi ka magkakamali dyan. Pinakamabilis, great output, lahat. Sa Mad Max and itong Mega Colors sa mga the best. Marami rin ang pumapakyaw sa'yo dito, kuya, na may mga commission projects saka mga ano. Oh bro, lalo na mga international. Isa sila talaga. Pag uwi nila pag pupunta sila dito, matik na yun. Ito na alam na nila. Hindi na okay. yung, alam na nila kasi ganyan din ginagamit nila sa lugar nila eh. Di lang nila syempre ma-check-in sa luggage nila kasi nga flammable yan. Magpapablema pa sa airline or ano. So less hassle. Dito sila kukuha. Medyo mahirap din yata magpatawid yan or mas mataas ang bayad pag sa importation. Pwede naman air freight pero mostly sea freight kasi nga yun. Hazardous siya. So, sa loob ng isang taon, kuya, nakakailang full restock ka dito? By pallets talaga. Pale-paleta talaga. Kailangan madami talaga ang ano mo. Okay naman siya, positive naman siya. So, depende kung mas madaming pumapasok sa ating clients, madaming commission works. So, yun, mas okay, mas mabilis ang benta. So, pero syempre, may mga negosyo lang, normal na negosyo. May araw na patay, may araw na okay, wala. And to think about it, no, etong spot nyo na to, kuya, isang dekada na mahigit to no? 13 years. 13 years. 2011. Bumibili pa ako dito dati ng Montana, yung Montana Black pa Sa Tascas pa ako nun. Wala pa 94 nandito Pero ngayon may 94 na. Yan yung pinaka top brand top na klase ng Montana 94. Ito Montana Colors. Dalawa kasi yung Montana. So yung Montana Colors sa Spain, yung Montana Cans is Germany. May kaibahan pa pala yun. May kanya-kanyang story sila about sa name pero ito nag-start ng 1994. So paano mo naman nakuha yung mga contact na tinanong mo Ayun, yun na nga. Sa mga writers na rin. So yun. Noon nakikita lang din naman natin to. Parang napapalad mo na sa TV yung mga brands na to, ganyan. So, ayun, nag-inquire kami. Tapos, meron nagsabi sa akin dati sa mga tropa sa Hong Kong, ito, pwede ka namin tulungan, provide ganito, konting ganito, ganyan. Mataas ang MOQ kaya nila dun, kuya, o sakto lang? Kailangan mataas talaga Tapos, ayun, from there, nagkaroon ng opportunity. Sinubukan namin, unti-unti, nagpasok ng mga quality paints. Tapos yun. So, may mga tumutulong din ng mga tropa dito na minsan sabay-sabay kami ng shipments. So, ganun. So, yun medyo... So, for now, ito talaga. Ito ang stock namin. Rare din kasi yung ganitong klaseng negosyo then to think about it na... Pero anything talaga, may pwede mong pagkakitaan susumahin Pero, pagdating naman sa eksena natin, kuya, okay na ba yung market o sakto pa lang din? Sakto pa lang din. Pero alam ko hindi naman siya mamamatay basta-basta. Kasi lalo na pintura, hindi naman mabilis masira. So, saka ngayon, hindi lang na mga graffiti writer yata bumibili sa'yo, kahit mga gallery artist. Kahit anong artist lang din, pang canvas nila. Madalas din ganun. Tapos minsan nga, alam na rin talaga nila yung kung ano yung mga kulay, ano yung pressure neto, anong klase yung neto, kung matte pa to, glossy, minsan mas alam na nila Siyempre, nag-research na rin lahat. Tsaka inahanap nila talaga yung high quality paint para less stress sa mga works nila. Yun. So kung kailangan nyo kagad ng quality paint, high quality paint dito po kay Brainwash Manila. Check nyo po yung Facebook page. And also, pwede nyo rin po i-check ang work ni Kuya Exile PSI. Sa mga custom mural work or kailangan nyo ng commercial work for your business, yan. Feel free to contact lang po yung... meron po kaming Facebook. Follow nyo lang sa Brainwash Manila. Tapos, sa sarili ko pong IG is Exile Style. Facebook page, Exile, XZYLE. Ayun. So, High Pressure, meron palang IG yan. Tsaka Facebook page, High Pressure Graffiti.
Ayun, abangan din natin yung high pressure kasi syempre yung mga gustong sumali rin di ba? Kuya, minsan kasi nun parang ano lang announce lang kagad kung sino yung mga kasali, no? Wala pang open Tapos, call no? Wala pa. Minsan kami mismo nag-approach kung ikaw, interested ka ba? Gusto mo bang sumali? Magpo-provide kami ng supplies, ng paints, ng food, tapos may kasamang shirt. Ganun din ang ano nyo dati nagsimula lang talaga sa nga lang nagbibigay lang, nag-sponsor lang ng ilang local cans pa. Oo. Tapos isang quality paint lang, isang import paint lang ang free. Tapos may shirt ka, tapos may meal, ganun lang. Matagal na yun. Yung mga unang high pressure pa nga nun. So pagtagal, ganun na. Nag-evolve naman. May mga sumusuporta, may tumutulong. Kasi naintindihan din naman nila yung approach namin. Ayun. So pagtagal yun, puro import cans na ginagamit. Handpick din kayo dati magsama ng mga kasali sa high pressure no? Parang kung paano rin kayo sa PSI, ano rin kayo more letterheads talaga ang napili nyo and yun talagang may mga distinctive styles no? Nung recent last high pressure event namin sa Thailand, meron din, hindi lahat purong graffiti writers. Meron din mga street artists na nag-paint. So, okay lang naman kasi ang nangyayari parang production type talaga ang ginawa So, meron din mga nag-characters, nag-letters. Pero as a whole, pag nakita mo, ang ganda. Graffiti production ang nangyari. Now, yung sa crew nyo naman, sa kabilang crew, kasi CBS crew, alam natin, CBS crew is legend sa LA na yan, di ba? Yes. So, paano mo sila na-contact and paano ka nakasali dito sa CBS crew, kuya? So, 2 years ago, na-meet ko si Hex online lang. Pinoy din si Hex. So, isa sa mga founding members ng CBS sa LA. So, nakakasama ko siya mag-paint. Pumupunta siya dito sa shop. Sa bahay, kakasama rin kami, nagkakainuman kami. So, in-open up niya sa akin last December. So, 1 year na rin na kung interested nga akong mag-represent at ako daw mamahala ng CBS dito sa Pinas. Sabi ko, magandang opportunity. Sabi ko, salamat sa tiwala. Kasi nakita niyang yung dito sa Pinas. Alam niyang madami pang mga local writers dito na talentado talaga. Kayang i-rep yung crew sa ibang klaseng paraan pa. So, ayun. Handpick. Nag-provide siya kung sino yung, ito ang listahan, kung sino gusto ko. Gusto makausap, pero gusto ko yung mapagkakatiwalaan. So, syempre, active din sa pagpipinta. So, meron din ako binigay na, na listahan. Sabi ko, may mga sasali rin ako konti, pero yun nga, ayaw din nila na dumami gusto nila handpick lang talaga. Actually, sa scene nga, kuya, hindi ka basta-basta nakakapagsalita sa mga ganitong no? Parang actually, very low profile ka rin, kuya, pagdating sa branding mo kay Exile, no? Medyo. Tapos, ito, pero may mukha ako, bira mo lang makita mukha ako. Camera shy talaga ako. Ayun. So, mga kasi kami talaga. Ako, in nature talaga, introvert din ako Siguro, kaya rin nahiligan natin yung graffiti kasi doon tayo nakakapag-express. Kahit ikaw ba? Writer days mo Oo. Talagang ayaw magpakita. Ganun talaga. May kasi, may parang may essence yung anonymity syempre pag medyo may illegal works ka or syempre. Oo. Or siguro somehow parang naging medyo mas astig yung persona pag medyo ka. Ninja style. Yeah. Tama. Ayaw mo silang mag-question dyan kung ano yung nakikita nila. Sinong gumawa niya, bakit nila ginawa. Bigla na lang sumusulpot o anong mga gawa. Kahapon wala yan Kinabukasan, ganyan Dito sa parte ng Parañaque, nung mga early years ng graffiti dito, kuya, sino yung mga heavy hitters dito nung mga era ng puro gang yata dito. Mostly gangs. Gangs talaga. Naalala ko nga, puro mga tags dito, mga gangs Kahit naman sa mga tag dito, mga Hansel yung makikita mo, mostly writers lang O kaya yung pinaka, gang name. Ganun lang. Pero yung sobrang up lagi, wala naman masyado talaga. 90s wala naman sa... kasi ito yung area na congested talaga Parang siya hindi masyadong makita yung mga heaven spot kasi siksikan na rin, marami na ring tao. Pero pagdating sa EDSA, may iba rin no? May parang kanya-kanyang scene din na per municipality.
Sa amin, sa Cavite, iba rin ang galaw dun sa Cavite. Daming spot sa inyo. Madami Oo. ding writers at artist sa inyo. Sa Manila, iba rin Diba? yung mga eksena nila sa So, interesting lang na, syempre, napag-uusapan natin to na ilang years na, di ba, dekada na rin na eksena itong tinatalakay natin. At dinodocument, ito, yung main purpose din naman ng Mindship is to document yung mga perspective ng mga artist nitong era na to, kumbaga, di ba? Sa mga, lalo sa subculture ng graffiti and street art. Kasi galing din ako talaga ng street art. And yun yung roots ko na. Gusto ko ring i-share sa iba yung kung ano ba yung behind the intellect or perspektibo nila ba't ginagawa tong mga ganito. Madami kasi talaga hindi na pag-uusapan pag sa mundo ng graffiti. Oo, yun. Ilan lang syempre may alam. Yung mga parte lang doon. Yung kasama sa bilog, yung mga nasa loob ng graffiti ng... And ano ka lang talaga, mag-get involved ka pag active ka lang talaga. Pag ginagawa mo, doon mo lang talaga mas lalo maiintindihan syempre. Oo. Diba, akala nila, pininta lang, saglit lang yan. Tapos yan, pinost na, may like na, okay na. Hindi, syempre, pag-ahanda mo yan, pe-prep mo lahat yan. Basta more than the likes, mas pa doon, mas higit pa sa mga yan. Parang siya therapy siya expression mo siya. Parang, talaga. Pag di ka nakakapagpinta, parang may something na kulang sa'yo. Ako din, pag sobrang na-stress ako, graffiti, nandyan lang Nandiyan lang talaga lagi. Either digital, papel, or sa wall. Kahit gagawin ko. Basta malabas ko lang. May stress ako. Pinta lang ako. Stress ako, sketch lang ako, gawa lang ako. Ano ka ba nung... Pwede pintahan? Pipintahan ko. Nung mga bata-bata ka, kuya, mahilig ka rin talaga mag-drawing nun before ka nag-graffiti? Or sa graffiti ka talaga drawing, okay lang. Parang mga art-ish lang, mga ganun lang. Pero yung para mag-portrait or hindi. Gusto ko matuto. Pero yung letters talaga letterhead talaga ako. Talagang from Old English noon to script, unti-unting lahat gusto ko basta letters. Basta involved ang letters. Yun, pag-aaralan ko, tututukan ko, aaralin ko talaga kung paano siya gawin, paano makuha yung ganitong effect, paano mapalabas yung ganito ka-wild o ano man. Ngayon, sa mga... Kung ikaw magde-determine ng style ng isang writer or paano mo nasasabi na malupit ang isang piyesa, kuya? Letter structures, una. Kung sa graffiti writer, letter structures. Yung pinaka-letra niya mismo. Tapos yung overall na piece, makikita mo kung balanse, na-execute niya na maayos. Yung arrows, di naliligaw. Ganun kasi minsan, parang siningit mo na lang. Alam mong niluto ng maayos. Kumbaga, may flow, may mastery, no? Parang alam mo na may pitik siya na nakukuha mo lang kapag through experience Meron kasi kapag nagsisimula ka nag-i-sketch, medyo rough na rough pa. Halatang hindi pa... Pero okay lang yun. Walang problema dun. Wala naman talaga nagsimulang magaling din. Tama, mismo. Yun din ang isa sa magandang pinoporso ng graffiti na subculture Yung parang improving yourself no? Yes. Masarap mag-graffiti, madali matuto rin sa graffiti basta tututukan mo lang. Alamin mo lang. Kasi magkamali ka lang ng konti sa niya, pwede mo naman balikan diba? Okay lang yan. Tagal, maaasa ka din. Matunan mo rin kung paano gawin yung dapat. Now, yung para sa mga susunod na, sa next generation ng mga nagtitrip ng letters and also practitioner talaga ng letter style graffiti, paano mo na mai-share sa kanila na paano mo na i-sustain na almost mahigit 20 years ka na letterhead and ano yung mga naging focus mo? Paano ka hindi na umay sa ganitong subukan ng iba't ibang style, iba't ibang lugar din. Gawin mo sa iba't ibang lugar. Huwag yung sa isang spot lang. Sumama ka sa iba't ibang writers. Makisalamuha ka sa kung kani-kanino. Mag-legal ka, mag-illegal ka lalo. Subukan mo, kailangan ma-experience mo lahat para pagtibayin ka ng panahon Hindi mo peke experience, syempre. So doon mo maano lahat yung yung pinagdaanan mo sa graffiti, doon patitibayin lahat. So, wag kang tumigil, lumabas ka lang, sumulat ka lang ng sumulat lagi. And then, malalaman mo rin naman kung ano yung para sa'yo, kung ano yung dapat mong gawin. Ito lang talaga. Sa eksena kasi ngayon, parang sa napapansin ko,
halo-halo, medyo nagiging diverse at medyo halo-halo na yung mga perspective ng artist. May iba na, ako kagaya ko, tumawid naman ako sa business. May iba naman na nag-shift sa music. Meron naman na nag-shift sa ibang practice ng art, no? So, nakakatuwa lang kasi na from creative roots na graffiti is talaga nag-stem out yung mga ganitong klaseng talents, eh, no? So, sa challenge mo ngayon sa Pilipinas, kuya, may mga challenges ba na maaari sanang mas naging maayos pa? At ano yung mga challenges na yun, kuya, na experience mo ngayon pagdating naman dito sa ganitong klaseng industriya? Ngayon, dapat mas madali na talaga lahat eh. Kasi nga, digital age na. Noon, sobrang pahirapan. May pagsuntukan ka talaga noon para malaman mo kung ano yung gagawin mo. Para makuha mo kung ano yung para sa'yo. Pero ngayon, kailangan balanse mo. Tapos, yun, alamin mo kung sino yung dapat na nasa paligid mo lang. Ayun pala, kuya, di pwede pala natin i-promote din yung page mo sa Carsin, sa... Yes. May ginagawa din akong car photography and video. So, Aspects Optics. Aspects Optics, no? Ano yun, local or pati sa pinupuntahan nyo sa Japan, Sa kuya? Japan na. Sa Japan talaga siya, based. Pupunta ako sa mga car events, tapos lalo na mga underground car meets sa Tokyo. May mga graffiti artist din doon sa eksena na yun, kuya? Wala pa ako nakikilala o ano. Pero meron ako sa Osaka nakakasama na graffiti writer din na mahilig sa sakyan. So, yun, dun lang. Pero sa Tokyo, wala. Paano mo na-establish yung connect mo sa Japan pala, kuya? Family relation ba o tiga doon talaga kayo o ano? Airpot ko dati, madalas dun. Tapos, ayun, in time, kapamilya, nagkaroon ng business dun, may work. So, every now and then, nasa Japan. So, dual citizen ka, kuya, ng Japanese? Hindi. Tourist lang ako dun. Pero yung father mo pala sa okay din. Minsan. Ano yung business niya naman doon, kuya? May mga kumpare siyang mga Nihonjin eh. May mga Hapon siyang kumpare doon. So trading din. Trading, importation, yung mga ganun, kuya. Okay din pala, background nyo. Yung sa car photography, dito rin sa local scene, madami din. Madalas din dito. So, pag may mga car meets, yun, kuha tayo ng mga photos and videos, yun. So, media lang din. Yan, sa hili ko lang din sa sakyan. Aside doon, kuya, ano pa yung mga ibang side hustle mo ngayon? Sa hobbies, madami din eh. So, sa mga diecast models, meron din ako niyan. May mga collection din ng mga sakyan. Mga 164 scale, yan. So, yan. May side hustle din ako doon. Pati mga sa sports cards meron din, sa basketball. No? Dami mo talaga. Ano ka rin, mga hilig ko. Mga ginagawa ko lang din lahat. Pag may pera, okay lang. Pag wala, okay lang din. Diverse din ang trip mo rin pala sa eksena. Hindi lang graffiti scene, no, kuya? So, yun yung mga tanong ko dati. Paano sila nakakapag-paint? Paano sila nakakasustain? Tama. Ako kasi nun, problematic din ako sa funds eh. Puro boss ni lang. Ako din. Parehas naman tayo. Naabutan ko pa dito, All City pa yung lata. Saka yung isa yung Alien. Montana Alien. Dati ganun talaga, pahirapan tayo magkaroon ng makabuo nga ng 5-10 pirasong lata. Okay na okay ka na. Actually, ako 3 or 4 lang. Pwede na, palag na ako na eh. Pwede na. Black and silver lang eh. Totoo yun. Tsaka, yun, yung mga dati Pilox lang. Hindi pa laser, Pilox pa bago siya naging laser. Boston, syempre, meron na rin. Sa mga ibang local cans, ilan talaga meron tayo. Sobrang limitado lang. Huwag ka na mag-expect na sobrang malupit ang kalalabasan ng pyesa mo. Pero yung malabas mo, magawa mo, malaking bagay na yun. So sa ngayon talaga, ang ni Brainwash is talagang passion project mo to din, kuya, no? To support yung local scene natin. Yes, talaga. Tsaka yung sa pagmamahal ko lang din sa graffiti talaga. Yun lang talaga. So yun, no? Nangyari na lang lahat sa mga unexpected ways. Pag unti-unti na nag-grow. Saka talagang passion kasi 13 years na ang Brainwash. Tapos, I mean, kung ikukumpara pa rin siya sa ibang product, hindi siya ganun pa ka-mainstream eh. Talagang subculture, underground pa rin. Kaya support natin yung mga local artists, itong mga ganitong local palagi yan. businesses natin.
Kaysa magpadala kayo sa ibang bansa, nandito naman na sa San Dionisio, Parañaque, ang Brainwash Manila. Now, ano pa ba? Ano pa ba mga ibang project mo dyan, kuya, na pwede nating i-share sa kanila? Ayun, yung mga every month or every now and then, meron kami ngayon, black book session. So, mas okay sa lahat yung para sa akin kasi nahahasa, parang papractice dito lahat. Pero sa papel lang, sa black book lang talaga. Ayun, yung black book pala guys, yun yung parang sketchpad kung tatawagin yan. So, sample, parang ganito. Ito may gawa ako sa black book ng isang local writer dito. Ayan. So, yan, mga halimbawa ng mga trip ng mga graffiti writer. So, ayan, ganyan. Palitan kami ng mga black book stickers. Ayan. So, sa ganito, dito ka matututo talaga. Kailangan, para sa akin, kailangan may black book talaga isang writer. So, dyan mo mapapractice yung lapat mo ng letra eh. Tama. Pero ngayon, advanced na rin yung mga writer ngayon. Digital. May puro digital na rin. Saka ba yun yung gamit nila? May mga app na rin silang gamit eh. Para tama yung scaling. Tama. Madali na ngayon. Masaya. Okay din naman. Siyempre, mas mag-work smart na eh. Oo. Andun eh. Saka diverse ng Exaya na ngayon. May mga nakatawid na rin sa ibang bansa. Ang pangalan. So, maganda lang na nado-document din natin tong mga kwento na to. Para rin in the next few years, di something to look back on. Mga kwento at experiences. In the next few years, kuya, ano bang target mo sa brand name mo? Or kay Exile? Tuloy lang kung nasimulan. Siyempre, looking forward kung meron may pag-collab. Ayun. Lahat naman kami willing to work sa kanila. So, pag-uusapan naman sa related sa graffiti. Ayun, tumulong sa Maporta, gumawa pa rin ng mga graffiti events. Ayun, so abangan natin yun. And anong mensahe mo for like yung mga aspiring graffiti artist and next generation, kumbaga? Mali nyo lang graffiti. Tuloy-tuloy lang. Pinta lang kayo, lumabas kayo. Okay, sa comfort zone nyo lagi, lumabas kayo. Gawin nyo yung pinakamalupit nyo. Matuto kayo palagi. Humble lang. Sumama kayo sa lahat. Yan. So, malawak ang graffiti para naman sa lahat eh. So, kailangan talagang mo yung goal mo sa graffiti. Tuloy mo lang. Creative expression. Yes. Keep creating. Yeah. Sa ngayon wala pang masyadong mga ganap din ngayon no? Tahimik ang scene ngayon no? Next year yan for sure. Busy na lahat Ngayon lahat halos nag-year-ender piece. Ayo. So, abangan din yan. Bukas magpipinta rin kami. Saan kayo magpipaint bukas? Las Piñas lang. Isang crewmate. May bumaba dito recently si MSK Isang araw lang yata, nakaraan lang. Sila Reyes yata or mga MSK. Nice. Pero may mga ilan din kayong contact na napapababa dito lagi. Madami din. Which is okay naman. Pag talagang dinadaya yung Pinas, okay din. Pakita nyo din sa kanila kung anong kaya natin gawin, anong meron dito, di ba? Kailangan ikaw yung nagbibit-bit lagi. Ikaw yung nag-host. Dapat may kaya ka ding sa kanila, i-prove sa kanila. May mga memorable na storya ka ba sa kalsada na pwede nating i-share dyan, kuya? When it comes to May mga habulan. Nahuli. Pero hindi pa ako nakukulong dahil sa graffiti. Dahil sa graffiti, hindi. Yan ang hanggat matakasan mo, takbuhan mo. Kung illegal. Pero ngayon wala na, no? Mga na tayo Umedad na tayo Pero parte pa rin. Kahit naman saan magagawa ang graffiti. Kahit saan magsulat kayo. Ang kulit Ang kulit lang kasi may generation din kasi talaga. Kahit naman sa New York di ba? May mga styles din yung per generation di ba? Or sa ibang naging roots ng graffiti. Dito sa atin, sorry sabihin na hindi laging basehan yung di ba may mga nagsasabi, si OG ganito, OG na sa ganyan. Ako sa akin, di naman importante yun Kasi pwede naman matagal ka na gumagawa, pero bata ka pa. Kapag sumabay ka lang din, kung ano yung nakasanayan mo, ano yung generation mo, yun lang din. Di naman porket OG ka,
malupit ka na, hindi lagi ganun. Yung ibang OG dyan, napag-iwanan na ng panahon. Hayaan nila yung mga nagsa-self-proclaim na ganyan sila. Dahil sa huli, at lagi din naman, gawa mo ang lagi magsasalita para sa'yo. Oh. So, show and prove, hayaan nyo lang sila sa mga sinasabi nila. Yeah. Ayun. So, kasi, di ba, minsan kasi may mga, nagiging, pumapasok sa ulo ba yung ego ba? Pagdating din sa graffiti. Lalo na sa graffiti, talagang ego din talaga dito, labanan dito. Graffiti, kasi pangalan mo, ano bang ginaget up mo, ano bang pinapaano mo sa tao, pangalan mo, di ba? Diba? So, andun ang ego, andun ang attitude, andun ang yabang, hindi mawawala sa isang writer o tao yan. Nasa na lang kung paano mo dadalhin eh. Paano ka makikitungo sa ibang tao. Saka, kuya, ikaw never ka na sa beef, no? Meron din. Pero I mean, hindi international, meron din. Hindi siya putok na parang yung issue talaga na parang naihinto kasi pag ako noon, pag may beef ako, kinukompronta ko talaga eh. Oo, nagkakaroon ng patong. Lalo yung mga pato-patongan. Doon lang na nag-start eh. O kaya may nandis talaga ng work mo na may sinabi sa'yo ganito, ganyan. Siyempre, patulan mo yan, sabayan mo yan. So, ayun. By the way, beef pala yung term when it comes sa nagpapatungan, nandidisrespect, kumbaga. Pero parte lahat yan. Iba yung persona mo. Mas masaya nga pag may ganun eh. Mas actually, di ko nga in-expect na mga ganyan pala yung perspective mo, kuya, kasi pag sinasabing Excel, parang talaga letterhead and straight up lang na gawa lang talaga ng gawa eh. Pero may perspective ka rin pala when it comes sa beef, no? Kasi ako minsan ginagawa akong sumbungan ng iba dito, yun. Kuya, ba't ganito? Kuya, si ganito, si ganyan. Kilala mo ba si ganito? Minsan, tutulungan ko sila. Minsan, pag wala ako sa mood, hayaan nyo lang sila. Pero hindi naman ako para sumausaw. Kaya sabi ko, patulan nyo. Sabayan nyo. Diba? Kasi once na nasanay yung mga yan, wala na, iba na tingin sa inyo. Kaya-kayanin ka na lang lagi. Tsaka maganda niya, kahit sa physical lang, pakita mo sa skills mo. Kung graffiti usapan dito, graffiti gawin natin, di ba? Kung personalan, iba na yon, mas malalim dun. Pero kung graffiti, ang usapan, dinidis yung sabi, wak yung gawa mo, di mo kayang ganito, di mo kayang mag-get up sa labas, di mo kayang mag-illegal. Pakita mo, patunayan mo. Yun lang naman eh. Yun lang ang pinaka-solusyon dun sa beef na ganyan. Ayun, so ayun, wisdom from Kuya Excel kasi, sa akin, kayo kasi yung mga nilolook up ko rin nun, simula ako eh. Sabi ko sila yung mga mas veterano, sila yung mas nakakabisado ng eksena eh. Kami din bro, lahat naman tayo. Kahit kami, meron din kami nilook up dito, ganyan. Influence or meron din. Meron talaga. Kasi di mo naman, alam ko na yan, di ka mo pwede yun. Pag-aaralan mo. Alamin mo talaga. Malawak din ang eksena ng graffiti. Mahirap maligaw sa graffiti. Mahirap. Kaya napakasaya. Ayun. Lalo na kung dito ka tumanda. Mo talaga. Ma-appreciate mo kung ano yung wala noon sa meron ngayon. Sino ba mga pwede nating i-shoutout dyan ng mga crewmates natin, kuya? May mga gusto ko bang i-shoutout? Madami. Shoutout sa PSI crew. Yan, sila Dope, Nice, Sync, Sober, Mapper, Bass. Tapos si BS Cruz, sila Hex, Destroy, Meow. And CBS na rin pala sila, no? Yes. Yeah, no? Halos si Sync din, yeah. Mga na rin no? International crew na, no? So halos naman lahat kami, hindi lang kami nag-represent ng isang crew. So yung iba sa amin, may iba pa nga, 3, 4, 5. Pero yun na yun. Ganun lang din kalawak yung connections nila. So, nasa iyo din naman kung i-accept mo or down ka sa ganun. But it's good. Okay yung ganun. Yung sa crew nyo, ngayon, madami pa rin active. So, wala na. Nawala na rin ako eh. Kasi more on business naman ako. Pero gusto ko pa rin, kaya isa sa dahilan bakit gusto kong mag-interview or mag-podcast ng galing sa art. Kasi ito yung pinanggalingan kong eksena. Pangalawa, dito rin ako nahubog eh. Para rin ma-share din yung wisdom experience dito. Saka yung... Ito kasi rare na pag-uusapan ito eh. Itong graffiti saka street art eh. Sila, kung yung rap scene noon na buo nila, yung music scene noon na naging mainstream na ngayon, somehow, parang gusto ko lang din mag-contribute ng sarili ko lang din. Hindi man ako nakakapagpinta na ngayon, at least, na-feature ko rin sa content yung
iba-ibang ideas, knowledge, and experience ng nandito. Wala, malawak ang graffiti, tapos may iba-ibang context and may iba-ibang areas kasi. Diba, kuya? Yan, may mga crew. Pero by the end of the day, isang culture lang siya. And ayun yung pinaka-goal din natin as locals. Kasi dati, more on individualistic or crew lang na based yung galawan. So, yun yung isa ko sa naobserbahan sa eksena na diverse na. Nagko-connect na lahat and nagko-collaborate na not only on painting but on other type of projects. Yan. So, isa sa tinitingala ko is yung high pressure. Maganda nga pag ganun bro yung talaga nagko-collaborate ang mga locals. Waga dito muna lagi. Bago yung sa ibang bansa lagi, sa ibang bansa. Dito muna talaga dapat. Actually, yun nga talaga dapat para mas ma-strengthen natin yung local scene. No? Instead na parang mag-ego trip lang tayo na porket mas magaling ka. Magaling. Given na yun, may mga magagaling talaga. But then by the end of the day, you can't exist on your own. Kailangan involved ka pa rin on a community. Involved ka pa rin within a certain culture or eksena. Gawin mo pa rin kahit sa mga malilit na bagay kung paano ka makakatulong, makakasuporta. Oo. Kasi kapag tayo, maliit na nga, hindi ko naman sinasabi sobrang liit. Lumaki na siya compared nun. Yes. Pero kung tayo mismo, chaos tayo sa loob, diba? How we can be able to mas lalong ma-promote yung eksena natin. Pagka mas nag-flourish yung eksena natin, ito rin, magiging source of income din ng iba pa, makapagbigay din ng trabaho. Maraming industry na pwede pang mabuo eh. Supportahan nila lahat, supportahan nila mga artists dito. Kahit in any way, bumili kayo ng mga clothing nila, apparel, mga merch nila na kung ano-ano man, artworks, and kailangan pakita sila na support at pagmamahal sa ganun. Yun na nga rin ang maganda sa eksena ngayon, napatunayan din yan ng clothing scene, no? Na pandemic, di ba? Ang dami. Nawala na yung mga international brands. Dati, pag sinabing Supreme, ganito, gano'n. Ngayon, hindi mo na nga masyadong marinig yung mga brands na yan. Fubu. Kahit sa local scene, mas preferred na, kaya marami rin yumaman na nasa clothing scene naman na mga support ng local talaga. Hip-hop culture na naging negosyante. Parang di na bago yung clothing line sa pag may brand car something na ganito, di ba? Matic meron ng clothing may mga clothing line lagi. Saka may mga nagwagi talaga na nakapagbigay ng maraming trabaho, di ba? Kilala naman natin yung mga local brands So, na-appreciate ko. Alam ko yung huling nagkasama tayo, kuya, nagpaint tayo nila, Kuya Flip, sa Bacoor, no? Nagpaint. Sa Sa spot niya sa Abandon ba? Oo, matagal na yun. 2013, 2014. May mga rollers ka dun isa. Mga blockbuster na. Abandoned spot sa Bacoor. Playground natin yun. Hindi, lagi ko nga nakikita yung mga abandoned spot. Lagi mo rin napipintahan kuya. Para sa akin din kasi, mas bagay yung graffiti dun Para sa akin din. Lalo na illegal. Ayan, abandoned. Kasi napaka-raw niya. Nandun lang. Alam mo yun, madumi. As is lang. Pinturahan mo lang, nandun yung piece mo. Pag dinocument mo na video or photo, ang ganda lang tignan. Parang bagay na bagay yung graffiti dun. Para sa akin. So, isa yun sa mga paborito kong spots. Yung abandon. Bukod sa mga main streets. Para kasing, siguro masasabi na rin natin na... So, wala nakikialam sa atin di ba? Meron, mga, alam mo na. Nakikosyoso lang. Pahingi pang-merienda. Sabihin bawal na, pero pahingi ka na. Mas okay talaga yung mga ganun, abandon, illegal, na wala nakikialam, kesa yung sa mga may permits. Diyan, napakadaming papaalam mo na lang. Libre na nga minsan Ito namin ng libre yan, di ba? Minsan, di ba? Pero gusto nila ganito, ganyan. Ang ilalagay mo. Pangalan nila. May ganitong papalagay ng mukha or character. Commission na yun, di ba? Graffiti sa streets talaga na literal na hindi ka pinapagawa ng design. Yung kung ano yung gusto mo talagang... Naintindihan ko siya. Yung pureness mo, yung rawness ng mo, ng style mo talaga. Tama. Ako, di mo pipinta ng bulaklak. O kaya puso Hindi na, di ba? Kung graffiti writer ka. Iba na yun. Ibang klaseng art na yun. Iba na yun. Labas na sa graffiti. So, ako, sa akin lang,
Pagpipindi, bigyan mo nga ako ng malaking spot. Bibigyan mo yung ng wall yung crew namin para mapagpinta ng gano'n. Pero palalagay mo yung pangalan ng apelyido ng ano nyo or ganito, ganyan. Oo. Ibang usapan na yun. Medyo Oo. So, pero madami pa rin nagbibigay ng spots na madaling kausap. Okay naman. Kahit ano pang gawin na dyan. Kahit anong tema pa or ano. Meron pa din nakaka-appreciate ng graffiti. Kahit may edad na sila, pa din, meron nakaka-appreciate. Hindi lang vandalism or dumi ang tingin nila sa pader. Hindi lang gano'n. So, yun lang din. Acceptance lang din. Kailangan lang din nila tanggapin. Sana mas masuportahan palalo, no? Every year, no? Napansin naman natin, mas dumadami yung mga kumikilos para sa graffiti. Nakikita ko din naman. Tama lang. Suporta lang din. Suporta. Collector ka rin pala ng mga ganito, no, kuya, no? Kay Quicks, no? Art toys, designer toys. Suporta ako sa mga kaibigan. Meron din international artists dyan. Pero yung most ng mga toys dyan, related sa graffiti. Kahit from magazines to may collection din ako. May mga... Yun nga, no? Oo, mapakita nga natin yan, kuya. Bumibili pa ako ng style file dito dati. Ito guys, kasi ito sa Europe to, style file. Clout magazine. Napakadami. Invasion yun no? May Invasion din dito. Yun yung mga nawala Yun nga sana yung... 12-ounce Prophet. Madami. Na-feature din PSI doon sa mga local na. Pero yung Invasion is sa Hong Kong nakabase yung Sila Simmer rin yata yun no? Si Reddy. Tapos, ayun, tropa din. Yun, sila yung tumutulong din. Small world no? Pagka graffiti writer tapos... Mga writers, Southeast Asia. Nakasama mo rin sa Japan yun mga yung kuya sila. Yung iba doon. Mga nag-organize doon. Yung iba hindi lang sa Japan. Yung iba dito, pumupunta rin talaga sila dito. Nakakatuwa kasi hindi lang through internet ang usapan yun. Hindi lang kayo sa iba't ibang apps nag-uusap, nagko-communicate. Talagang personally pupunta rin nila dito. Ito yung All City, kuya. Paano mo na-connect yan? Ayan, sa tropa dito kay Trip, tinulok niya ako dati mag-distribute niya All City Paint. Alam ko sa Albuquerque yata siya. US. Di mas mahal lang nito, no? Importation yan, So, napakadaming spray paints. Parang cups ngayon, napakadami. May 50 mahigit na yata na variation ng cups. Pero para sa akin, 2 lang talaga. Ilan lang din kasi yung magamit talaga Yung iba pang... Sa akin, 2, 3 lang. Siguro pantagings kasi yung iba sa akin, kailangan ko lang ng isang fat, skinny, Astro, pwede. Sa yun lang. Pero napakadami. Tsaka yung mga meron dito na binibenta, mga nagamit ko lang. Para alam ko lang kung paano. Ipaliwanag din. Kasi matanong syempre client, di ba? Anong bugan niyan? Anong output niya? Meron ka rin kahit mga markers saka... Yeah, from markers to spray paints, buff paints, meron din. Yan, trip ko yung yung Lego. Gusto ko gamitin yan napakadaming variation ng cups. So, salamat sa mga nakasubaybay. At salamat na marami ulit, Angelo. Thank you rin, Kuya. Mindshift. Abangan niyo lagi yung mga upcoming episodes pa. Panoorin niyo din yung mga past episodes. So, kasi dito, document natin yung iba-ibang perspective ng mga artist lalo sa street art and graffiti. Salamat sa suporta sa graffiti, lalo na dito sa Pinas. Mas palupit ng palupit lalo every year. Mismo. Totoo yan. Ako nakikita ko talaga na talagang magbo-boom pa. Talagang mas lalong makikilala pa yung mga ibang writers in time. Baka may mga gusto kang i-plug na events mo, kuya, project, discount, promotion. Pwede nating i-share ngayon sa audience natin. Follow nyo na lang yung sa social media namin, Brainwash Manila sa IG and sa Facebook. Tapos yung personal ko, makita nyo may ibang gawa ko sa IG, Exile Style, XZYLE. Tapos sa page ko sa Facebook, Exile. Kasi yan, sa photography ng cars and video, Aspects Optics sa Facebook. Ayun. Tapos next year, merong upcoming event. Dayo kami ng KL. Babalik kami ng KL, Kuala Lumpur, Malaysia for High Pressure 13. So, abangan natin yan. Yun. Saka yung mga gusto sumali sa High Pressure. Pwede kayong sumama, pwede kayong magpinta, sumama. Sabihan nyo lang ako. Now, may mga gusto ka rin ba shoutout, kuya? Mga tropa natin, crewmates, or ano? Ganun pa rin. Lahat ng mga local writers dito. International, PSI, CBS, syempre. Angelo,
Thank you. Ayun, so hindi ko na masyadong papahabain. Maraming na-share si Kuya Exile sa experience niya, story, and wisdom. So maraming salamat sa pagsubaybay sa Mindshift Podcast. And stay tuned kayo sa mga susunod na episode para makita nyo rin yung mga iba-ibang perspective ng mga guests natin at mga kwento nila. So ako nga pala ulit si Angelo Altarejos. And follow nyo na ako sa FB and YouTube. So thank you sa panonood and see you again soon. Thank you. Thank you, Kuya Excel pala. Isang karangalan to kasi Salamat. ngayon nga lang kita nakausap ng ganito ka. Kailan din In-depth ng ganito.